Malas man ako sa aking ama, swerte naman ako sa aking ina. Isang kasabihang pilit kong pinanghawakan noong mamulat ako sa katotohanan wala pala akong ama. Tama po ang inyong narinig. 3 buwan pa lamang po ako sa sinapupunan ng aking ina na maghiwalay ang aking mga magulang. Kung kaya't bilang isang batang namulat sa mundong kinakailangan ng kakampi, hanap-hanap ko po ang pag-aaruga ng isang tunay na ama. Isang ama na tatayo bilang haligi ng aming tahanan. Isang ama na magbibigay sigla at katatagan sa bawat araw na magdadaan. At isang ama na magmamahal sa akin tulad ng pagmamahal ng aking ina. Hindi man po halata pero sa totoo lang, kapag nakakita po ako ng pamilyang masaya, buo, at mahal na mahal yung isa't isa, kakaiba yung sakit. Parang binagsakan ng langit at lupa sa inggit. Yung tipong, sana ako na lang. Sana ako na lang yung nasa katayuan nyo. Sana ako na lang yung may tatay. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit kami pa hindi kumpleto? Alam nyo, naalala ko nung bata pa lamang ako. Palagi ako umiiyak sa lola ko kasi akala ko, cool lang ako. 1 taon ko lang kasi ako nung paalagaan ako ni mama kay lola para magtrabaho. Ikaw ba naman walang ama? Tapos, isang beses ko lang makita sa isang buwan si mama na minsan ay hindi ko talaga isipin na ampun lamang ako. Pero kahit na gano'n ay nagsumikap ako dahil alam ko na nandiyan ang aking ina na walang sawang sumusuporta sa aking paglalakbay. Bata pa lamang ako noong mamulat ako sa aming kalagayan. Mahirap lamang kami. At mag-isa lang na nagtatrabaho ang aking ina. Araw-araw siyang gumigising na madaling araw. Tapos pag-uwi niya gabi na. Kung tutuusin ay halos walang pahinga. Tugod pawis ang inalay ng aking ina. Matustusan lamang ang pangangailangan namin sa araw-araw. Sa dami nga ng pinasukat trabaho ni mama, hindi ko na alam kung paano niya pa kinakaya ang lahat. Kaya't kapag nakikita ko siya nahihirapan, ay napapaisip na lamang ako. Paano nga ba nasisigmura ng ibang ama na iwan na lamang basta-basta ang kanilang sariling pamilya? At kung paano sila nakakatulog ng mahimbing sa kabila ng pag-abandon na nila sa kanilang sariling mga anak. Pero kahit na ganun, ay hindi naging hadlang ang lahat ng pasakit na ito sa aking buhay. Imbis na magmukmo, kaya ginawa ko itong inspirasyon upang makabawi sa aking ina. Nagsumikap ako sa aking pag-aaral at kailanman